Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros, kumpanyeras at mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Buano. At ngayon po ay tatalakayin natin muli ang tungkol dito sa solar power, no? Sa solar energy na may kinalaman dito sa isang kongresista mula sa Batangas City. At mas lalaliman natin ang ating usapan at tingnan natin yung nilabag na soberanya at corporate layering sa mga solar firm nitong si Congressman Leandro Leviste. So ang topic natin, ang lecture natin ay nakasentro sa soberanya ng prangkisa at ang paggamit ng corporate shield. Mahalagang maintindihan po ninyo ito sapagkat ito pong prangkisa nito ay tayo ang nagkaloob through the House of Representatives no sa RA 11357 na ginawang batas. At atin din po tatalakayin ang pahapyaw ang anti-dummy law at ang corporation law at lalong-lalo na ang constitutional law na may kinalaman sa paglabag sa batas dito sa pagbebenta ng majority shares ng congressman na si Libiste diyan sa MGen na subsidiary ng Manila Electric Company o ng Meralco. Ngayon, itong solar para sa bayan ni Libiste ay binigyan ng kapangyarihan ng Kongreso na magtayo ng mga microgrid. Ngunit ang kapangyarihang ito ay may kaakibat na kadena o limitasyon. Hindi ba't pinaliwanag ko ito kahapon, no? Hindi mo basta-basta yan pwedeng ibenta, paupahan, i-transfer sa ibang korporasyon o sa ibang natural person. At kapag yan ay iyong inilipat, ang control, management, sa ibang korporasyon katulad ng Meralco, magkakaroon ka ng paglabag sa Section 18 ng Republic Act 11357. Sa ilalim ng batas na yan, RA 11357, mahigpit na ipinagbabawal ang paglilipat ng controlling interest ng walang pahintulot ng Kongreso. Kasi public utility business yan eh. Dapat dumaan sa Kongreso. Dapat may pahintulot ng taong bayan sa pamamagitan ng ating mga representante sa Kongreso. Yung prangkisa na yan ay isang personal privilege. Hindi ito katulad ng lupa na pwede mong ibenta kahit kanino. Ito ay kontrata sa pagitan ng gobyerno at ng grantee. Sino yung grantee? Solar para sa bayan ni Congressman Leandro Libiste. Nung binenta ni Libiste ang malaking bahagi ng SPNEC sa MGen dun sa Meralco, ang economic control ng solar projects ay lumipat na. So lumipat, so may transfer. Kung ang SPNEC ang siyang utak at bulsa ng solar para sa bayan, ang hindi pagpapaalam sa Kongreso ay isang direktang pag-iwas sa batas. Maliwanag yan. So dito papasok yung doktrina ng piercing the corporate veil. Ito po yung doktrinang sikat na sikat kapag ikaw ay isang estudyante ng batas, ng law. No? At madalas itinatanong sa examination, lalong-lalo na sa bar exam. Madalas itanong yan, favorite question in the bar yan. Ito ang pinaka-importante sa ating talakayan. Ang bawat korporasyon ay may belo. Alam niyo yung belo, o sabihin na natin kurtina na lang, na naghihiwalay sa kumpanya at sa may-ari nito. So, hiwalay yan. Ngunit sa kaso ni Libiste, ang doktrinang ito ay maaaring gamitin upang hawiin ng belo o kurtina para malaman natin ang katotohanan. Isa din itong alter ego doctrine. Pag-usapan din natin yan. Kung ang SPNEC ang ibinenta at ang solar para sa bayan, yung SPSB, ang may
legislative franchise ay pinapatakbo ng iisang grupo, iisa ang opisina at ginagamit ang pondo ng isa't isa. Sila ay itinuturing na alter ego ng isa't isa. Iisa lang sila. Parang presidente, appoint mo yung cabinet secretary mo. Kung ano ginawa ng cabinet mo, ginawa din ng presidente. That is the alter ego doctrine. Hindi pwedeng sabihin magkaiba kami. Kung sa katotohanan ay iisang bulsa lang ang pinanggagalingan ng pera nyo. Alam niyo po, ang batas ay tumitingin sa substance, dun sa katotohanan. Hindi sa form, hindi sa pangalan sa papel. No? Kasi maraming kalokohan pag papel. So sa substance tayo. Okay, tingnan natin yung area ng fraud or kung tawagin namin ay evasion test sa law school. Ginagamit ang piercing the veil kapag ang paghihiwalay ng dalawang kumpanya ay ginawa lamang para iwasan ang isang legal na obligasyon. If you are trying to evade the legal obligation, yun. So, ano ang magiging potensyal na paglabag pag ginawa mo to? Dito, yung paggawa ng SPNEC bilang bentahan ng entity habang ang Solar para sa Bayan ang may hawak ng legislative franchise, isang entity, ay maaaring makita bilang isang legal gimmick, corporate magic, para hindi na dumaan sa mabusising pagbusisi ng ating mababang kapulungan. So, iwas, no? Di ba? Yung shortcut, corporate magic. That is what you call the power magic. So, tingnan natin yung anti-dummy law. Yung Commonwealth Act number 108. Alam niyo po, ang ating pong konstitusyon, ang ating saligang batas ay masyadong nasyonalistiko. It is very nationalistic. Ang mga public utilities tulad ng pagmamanage ng isang kumpanya ng kuryente, Meralco, ay dapat kontrolado ng mga Pilipino at sumusunod sa tamang proseso. Kuryente yan eh. Diba? Ang dami nga nagre-reklamo dahil ang mahal ng kuryente. May isa pang mambabatas na nga ako gagawin na lang 2,000 yung bill ng kuryente. Pero hanggang ngayon wala, di ba? Anyway, ang anti-dummy law ay nalalabag kapag ang isang taong may prangkisa ay pinapayagan ng ibang tao o kumpanya. Lalo na pag mga higanteng monopolya yan, na gamitin ang kanyang pangalan o prangkisa para makaiwas sa mga limitasyon ng batas. Marami pong gumagawa ng ganyan. Pero nabibisto kapag nakarating sa ating hukuman at ginamit yung doktrina ng piercing the corporate veil. Tandaan niyo yan ha. Importante yan. Piercing the corporate veil doctrine. So anong parusa? Bukod sa pagbawi ng prangkisa, may kaakibat itong kulong at mabigat na multa. Kung mapapatunayan na yung corporate layering ay ginamit bilang front para mailipat ang kontrol sa Meralco ng palihim. Malihim pala itong mga to. Ang anti-dummy law ang magiging mitya ng kanilang kaso at pagkaka-booking sa transaksyon na ito. Punta tayo sa public trust at ang probisyon ng constitutional law, ang aking favorite subject nung ako'y nag-aaral. Taas kasi grade ko dyan, ang law student ako. Ayon sa Article 12, Section 11 ng Saligang Batas, ang prangkisa ay laging subject sa pagbabago o pagbawi ng Kongreso. Ang sikat ng araw at ang karapatang mag-supply ng kuryente ay hindi po private property ni Leviste. Ito ay pag-aari po nating lahat. Pag-aari ng publiko. Sikat ng araw. Kapag ang isang negosyante ay nagtatago sa likod ng kurtina
ng isang bagong kumpanya. Ito yung SPNEC, isang holding company yan. Para ibenta ang control sa isang monopolya, nilalabag niya ang constitutional mandate na ang public utilities ay dapat protektado laban sa mga lihim na bentahan katulad allegedly ng transaksyon nitong SPNEG at ng MGen na subsidiary ng Meralco. Mahirap yan. Yung para lang kayo kumita ng malaking pera, niloloko nyo yung taong bayan. Sasabihin nyo, kaya kumuha kayo ng franchise, gusto nyo ng murang kuryente para sa taong bayan. Pagkatapos, pagkalaon ng ilang taon, ibinenta nyo sa higante at malaking kumpanya. Di wala din. Yun, nadipit yung purpose ng franchise. Sa harap ng batas, walang magic ang sapat na husay para itago ang katotohanan. Ang paggamit ng iba't ibang kumpanya para ikubli ang tunay na may-ari o ang tunay na nagpapatakbo ng ating kuryente ay isang hamon sa ating sovereignty. Grabe itong transaksyon na to. Malawakang panloloko to sa taong bayan. Alam niyo po, yung bawat Pilipinong nagbabayad ng bill sa kuryente, ng bill sa Meralco, ang may karapatang malaman kung sino ang tunay na may kontrol sa mga kumpanyang ito. Huwag niyo kami lokohin. Bilyon-bilyon yung kinita niyo, tapos magtatago kayo ng ganyan na basta-basta. Ang piercing the corporate bill ay hindi lamang isang legal na termino. Ito ay isang sandata ng hustisya upang masigurong ang mga bilyonaryo ay hindi mas mataas kaysa sa saligang batas. May konstitusyon tayo, mga chong, mga tiyang. Ang batas ay hindi parang kortina na pwede mong isara kapag may gusto kang itago sa publiko. Ang batas ay parang salamin na dapat magpakita ng katotohanan sa harap ng taong bayan. Ang pag-iwas sa Kongreso ay pag-iwas sa pananagutan sa taong bayan. Pero sa huli, ang katotohanan, gaano man karaming kumpanya ang itayo sa ibabaw nito, ay palaging dilitaw. Hindi ka makakaiwas. Hindi ka makakapagtago. Sapagkat ang batas ay laging nakatingin sa inyo. Mahuli man. Pero at the end of the day, mabibisto at mabibisto ang kalokohan nyo. So, dito na lamang po. Sana po may natutunan kayong muli dito sa aking lecture tungkol sa Corporation and Constitutional Law na may kinalaman dito sa legislative franchise na pinag-uusapan ngayon ng ating mga kababayan na may kinalaman uli sa solar power o sa pagbebenta ng kuryente sa mga dambuhalang monopolya dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.